May pangako ang bukas. Buong buhay ko mula pagkabata, isapwera na ako sa inyo. Dahil ang nasa isip nyo, bobo ko, mahina at walang mararating. Na kahit anong gawin ko, baliwala sa inyo. Kaya kahit nasa tabi nyo lang ako, hindi nyo ako makita. Ang bawat tao ay may kani-kanyang katangian at kakayahan. Isinilang nakakaiba sa isa't isa. Kaya maling ipagkumpara. Subalit paano kung ang magulang ang gumagawa nito sa kanyang mga anak? Ano kaya ang posibleng maging bunga? Mga kaibigan, narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Nasa Tabi Niyo Lang Ako. Hindi niyo ko makita? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. At ngayon ka lang, Rudy. Gabing-gabi na. May pinuntahan lang ako. At iniwan mo ang trabaho mo sa bukid. Bukas, itutuloy ko. May importante lang akong pinuntahan. Ang sabihin mo, inuna mo pa maglakwatsa kaysa tapusin ang trabaho mo sa bukid. Baka gusto mong sa akin pa ipatapos yun. Sabi ko nga sa inyo, Itay, tatapusin ko yung bukas. Gawain na nga lang sa bukid ang pakinabang sa iyo. Hindi mo pa magawa na maayos. Itay naman. Oh, ay talaga naman ah. Yun na nga lang ang silbi mo. Yung gawain bukid na lang ang kaya mong gawin. Hindi tulad ng kapatid mo. Doon ako sa kwarto ko. Gusto ko lang magpahinga. Kinakausap pa kita, huwag mo akong talikuran. Di ba, tapos na kayong pagalitan ako? May sasabihin pa ako. Ano pa bang sasabihin nyo, Itay? Ipagmamalaki nyo na naman ang paborito nyong anak? Ipagyayabang nyo na naman siya? Hindi ko siya ipinagyayabang. Kundi sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. Hindi nyo na kailangang ulit-ulitin pa. Dahil alam kong para sa inyo, siyang magaling, siyang mahusay. At ako wala. Wala akong kwenta. Ikaw na tao ka, oo. Nakipagtalo ka na naman sa panganay mo. Carlota, inalam ko lang kung saan siya galing. Gabi na kasi umuwi. Oy, pero kung saan na naman nauwi yung pag-uusap niyo eh. Pinagtaasan mo pa ng boses. Hindi maganda sumagot eh. Pabayaan mo na lamang kasi si Rudy. Pabayaan? Haba, di lalo lang walang nangyari sa buhay niyan. Ay, di ba siyang katulong mo sa bukid? Yun na nga. Trabahong bukid na lang, di pa magawa ng tama. Abay, wala na tayong magagawa doon. Malayong malayo siya sa kapatid niya si Arnel. Ay, kumusta na kaya yung nating yun? Matagal-tagal na rin hindi tumatawag ah. Tiyak, gugulatin na lang tayo ng anak nating yun. Malamang may maganda na namang ibabalita sa atin. Kaya hindi tayo nagkamali sa pagsuporta sa kanya para makapagtapos siya ng pag-aaral sa Maynila. Dahil karangalan ang ibinibigay niya sa atin. Ay, tama kasing yun. Hindi tulad niya si Rudy. Hanggang pagsasaka lang ang alam. At kung may ibinibigay man sa atin, walang iba kundi kahihiyan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itay! Inay, lumabas po kayo ng kwarto! Daisy, bakit? May bisita po tayo, bilisan nyo! Nay! Ikaw na bata ka. Gusto mo bang pagmadaliin kami ng inay mo? Ay, mamaya niyan. May gusto ko lang ipabili. Inay! Itay! Tamo ang batang ito. Ba't narito ka? Oh, Itay naman. Ayaw niyo bang narito ako? Ay, gusto siyempre, anak. Nagtataka lang ang itay mo. Kasi bigla kang umuwi. Eh, hindi ba may trabaho ka sa Maynila?
Ay, baka mamaya napapabayaan mo ang trabaho mo bilang isang mahusay na ininyero, ha? Doon sa pinapasukan mong kumpanya. Siyempre po, hindi. At saka, kung pababayaan ko po yun, paano ko maibibigay yung mga pangako ko sa inyo kung mawawalan ako ng trabaho? Bakit ka nga pala narito? Oo nga, kuya. Tapos sinurprise mo pa kami, hindi ka man lang tumawag. Nag-text o nag-chat na darating ka. Oh, Nay, Tay, dito na po ako sa probinsya. Ha? Ano? Uy, bakit? Wala ka na bang trabaho sa Manila? ikaw talaga, kuya. Pinakaba mo si Nainay at Titay. Akala ko yun na nga ang nangyari. Daisy, hindi pwede mangyari yun na mawawalan ako ng trabaho. Sabi mo, dito ka na magtatrabaho sa Mindoro? Oo, nakiusap kasi ako na kung maaari, dito ako sa Mindoro. Dahil meron namang branch ang opisina namin dito. At pumayag naman. Oo, yun nga lang, baka buwan-buwan, kailangan ko pa rin pumunta ng Maynila para umatin ng mga seminars o meeting. Okay lang yung kuya. Ang mahalaga, hindi ka na mapapalayo sa amin. Happy family na tayo. Miss ko na rin kasi kayo eh. Kaya gusto ko, dito na lang ako magtrabaho sa probinsya natin. Pero teka, nasan si Kuya Rudy? Ayun, gaya ng dati. Naroon sa bukid. Doon na nga yun halos tumira. Ha? Bakit? May problema ba? Oo, kuya. Sila ni Itay. Madalas kasi siya napapagalitan ni Itay. Kaya ayun, mas gusto ni Kuya Rudy na doon na lang siya sa kanyang kubo sa bukid. Rudy, hindi ka ba naiinip dito sa maliit na kubo? Wala kang ibang naririnig kundi yung huni ng ibon. Masasanay rin ako. Ay, siya nga pala. Kanina nakita ko si Daisy. Nabanggit niya na dumating yung kapatid mo na si Arnel. Gan ba? Oo. O hindi ka ba muna uuwi para makita siya at magkamustahan kayo? Para ano pa? Hindi na lang. Lalo lang pamumukha sa akin ng Itay kung ano ako at anong narating ng kapatid ko. Pero may kanya-kanya tayo ng kapalaran. Siguro nga lang talagang yun yung nakatadhana kay Arnel. Tsaka sabi mo nga, mas matalino at masipag siya mag-aral. At ako tamad at bulakbol. Rudy, hindi ka man kagaya ni Arnel. Hindi man ganun yung naabot mo. Mabuti ka namang tao. Katunayan nga, hindi mo iniiwan ang mga magulang mo. At ikaw ang kasama nila at nakakatulong sa bukid. Baliwala yun sa kanila. Mas mahalaga sa kanila mga karangalang na ibibigay ni Arnel. At ako, gaya lang ng basura para itapon at kalimutan. Hindi naman. At saka mahal kita. Magkasintahan tayo. Mahalaga ka sa akin. Salamat, Ellen. Ikaw na lang ang nagpapahalaga sa akin. Pero ang pamilya ko, hindi. Naiisip ko nga kung talaga bang anak nila ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kailangan ko nang umpisahan itong mga gagawin ko para mabawasan. Daisy! Daisy! Nay! Narito po ako sa likod bahay. Ibinababad ko itong mga maruming damit para madaling matanggal ang dumi. Ay, mabuti naman. Isama mo yung mga maruming damit ng Kuya Arnel mo, ha? Opo, nandito na po, Nay. Anak, nakita mo ba ang Kuya Arnel mo? Kanina ko pa hindi nakikita. Umalis po. Bakit? Saan daw pupunta? Sa bukid. Kay Kuya Rudy.
Akala mo yata hindi kita mahuhuli, walang yaka. Hayop ko. Tama na po, Aray ko. Anong tama na? Mata mo lang ang walang latay, hayop ka, magnanakaw ka. Nahuli rin kita. Ikaw ang tirador ng mga tanim ko. Ako ang nagpapakahirap, ikaw ang nagpapasarap. Hindi po. Hindi ako magnanakaw. Hindi. May hinahanap lang ako eh. Kaya naligaw ako dito sa taniman mo. Yung po totoo. Sira ulo! Palusot ka pa, ha? Tirador ka na, sinungaling ka pang hayop ka. Aray ko! Aray! Kuya Rudy, tama na yan! Tama na! Kawawa naman siya! Hindi siya kawawa, Arnel. Dahil magnanakaw siya. Hindi po ako magnanakaw. Anong hindi? Totoo po ang sinasabi ko. Hindi ako magnanakaw. Mali ang binibinta ko sa akin. Kaya dahil sa ginawa nyo, irereklamo ko kayo. Ano? Nakita mo lang ginawa mo, Rudy. Nakakahiya ka. Tinuruan ko lang ng leksyon ng taong yon. Ginulpi mo. Wala ka namang katibayan na magnanakaw siya. Nagawi lang daw siya ron dahil may hinahanap na alagang hayop. Inupakan mo na agad. Kunwari lang yun, Itay. Nagsisinungaling lang yun. Kahit na, wala ka pa rin karapatang gulpihin siya. O, nakita mo nangyari. Ipinapulis ka, kinasuhan ka. Buti na lang may pera si Arnel at napiyansahan ka. Kundi, nakakulong ka Eh ngayon. di sana hindi nyo na lang ako pinyasahan. Ipinakulong na lang. Tingnan mo yung ugali mo. Sa halip na magpasalamat ka, ganyan ka pa magsalita. Malayong-malayo ka talaga sa kapatid mo. Wala ka nang buti ibinibigay sa amin. Nadadamay pa kami sa kalokohan mo. Nakakahiya ka! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Umalis si Rudy na hindi man lang nagpaalam sa atin. Wala lang nakapagtataka ron. Bakit kailangan niyang gawin yun? Sabi ko, hayaan mo na siya. Anak natin siya, Simeon. Alam ko. Pero anong klaseng anak? Hindi naman masamang anak si Rudy. Walang silbi. Ano ka pa? Naasahan naman natin siya sa bukid. Nakakatulong mo. Hanggang doon na lang. Eh, wala man lang siya sa kalahati ni Arnel eh. Sa talino, sa diskarte. Tingnan mo kalagayan ngayon ni Arnel. May magandang trabaho. Pero Simeon, nag-aalala pa rin ako sa kanya. Diyos ko, kung saan man siya naroon. Sana maging maayos ang kalagayan niya. Kung ganun, sa Maynila pala siya nagpunta. Yun yung nabanggit sa akin ni Rudy. Hindi madali ang buhay sa Maynila. Doon ako nag-aral kaya alam ko ang hirap. Ellen, nabanggit ba niya kung saan sa Maynila siya nagpunta? Wala siyang nababanggit. Basta sabi niya, makikipagsapalaran siya doon. Hindi man lang niya pinaalam muna sa akin. Ayaw niya. Kung okay lang sana sila ni Itay, hindi yun gagawin ni Kuya. Alam mo, totoo, simple lang naman ang pangarap ng kuya mo. Ang magkaroon ng pamilya. Ang pagyamanin ng lupa nyo. Kasi nga, mahal niya ang pagsasaka. At doon siya mahusay. Alam ko naman yun eh. Nakikita ko kung paano niya alagaan ang kanyang mga pananim. Kaya lang iba yung gusto ng itay mo para sa kanya. Yun ang hindi nila napagkakasunduan. Pilit niyang pinagkukumpara kayong dalawa. Iyan ang dahilan ng pag-alis niya. Kasi sabi niya, gusto niyang may pagmalaki naman siya ng itay niyo. At mabagong tingin sa kanya na walang kwenta.
natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. May lalaking ginugulpi. Kawawa naman. Kailangan niya ng tulong. Itigil niyo yan! Maawa kayo sa kanya! Tulungan mo ako. Baba! Gusto mong makialam, ha? Gusto ko lang tumulong, ha? Nagpapakabayani ka, ha? Ako naman! Tol! Masyadong malakas to! Hindi natin kaya! Sibat na tayo! Sibat! Hoy! Bumalik kayo rito, mga duwag! Hoy! Sir, ligtas lang po kayo. Tumakbo na ang mga duwag. Iniligtas mo ang buhay ko sa mga siraulong yun. Kaya niyo ba tumayo? Oo. Sige, ito. Ay, salamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Sabihin mo kung anong kailangan mo para naman makabayad ako ng utang na loob sa'yo. Madali talagang hugasan ng mga plato kahit pa maraming sebo. Ayan. Tapos ko nang linisin itong lababo. Pwede na ako matulog. Si Kuya Arnel. Parang ang lalim ng iniisip niya. Kanina pa siya sa may bintana at nakatanaw sa labas. Kuya? Daisy, bakit? Ayos ka lang ba? Oo naman. Mukha ba akong hindi okay? Para kasing ang lalim ng iniisip mo. Ano ba yun? Si Kuya Rudy. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pasensya na po, Aling Carlota. Wala rin po akong alam kay Rudy. Hindi siya tumatawag sa'yo? Hindi ho. O kahit text man lang? Hindi ho. Baka nga kinalimutan niya na rin ako. Tsaka, hindi na ako umaasa na babalikan pa niya. Tanggap ko na po yun. Mula nang umalis siya, wala na kaming balita sa kanya. Iyon po ang gusto ni Rudy. Ang mawalan na kayo ng kahit anong communication sa kanya. Kasi nga para sa kanya, hindi siya mahalaga sa inyo. Hindi totoo yan, Ellen. Yan po kasi yung naramdaman niya. Sabi pa nga niya, baka daw hindi niya siya tunay na anak. Anay naming anak si Rudy. Kaya maling isipin niya yun. Sana nga po, Aling Carlota, maisipan ni Ruding bumalik. Dahil hanggang ngayon, nagbabaka sakali akong may damdamin pa rin siya sa akin. At wala pa siyang nahahanap na iba. Namimiss ko na rin sila. Sabik na akong makita sila. Kahit sa tingin ko, hindi naman nila ako hinahanap. Yung mga ginagawa ko sa bukid, nakakamiss din nun. At kahit lagi mainit ang ulo sa akin ni Itay, kapag may sakit siya, hindi ko siya natitiis. Ako pa nag-aalaga sa kanya. Pero para sa kanya, nabigo ko siya. Dahil hindi ko naabot ang gaya ng narating ni Arnel.
Pero gagawin ko lahat para ako naman ang sabihan mong mahusay, Itay. At ipagmalaki mo rin ako. Walang problema sa akin kung uuwi ka ng probinsya niyo, Rudy. Hindi ako magtatigal, Sir Lucio. Gusto ko lang makita nila ako kung ano nang narating ko ngayon. Tama yan. Karapatan ng pamilya mong malaman yan. Lalo na't matagal din silang walang komunikasyon sa'yo. Sinadya ko po yun. Sigurado, sabik na ang mga magulang mong makita ka. Sana nga ho. At siguradong matutuwa sila. Lalo na sa magandang balita na dala mo. Sir Lucio, wala akong ibang hangad kundi ang makarinig naman ng papuri sa itay ko. Yung sabihin niyang, anak ko yan, ipinagmamalaki ko yan. Mangyayari yun. Basta ipangako mo lang sa akin, ha? Babalik ka. Alam mo namang ikaw lang ang tanging mapagkakatiwalaan ko sa aking negosyo. Ito siguro yun. Narito na ako sa bahay na pinili ni Arnel para kina Itay. Hindi rin naman pala kalakihan. Wala na ako nung lumipat sila rito eh. Buti na lang, alam ng mga taong napagtanungan ko na itong nilipatan nila dito sa lugar na ito. Okay, pababa na ako ng aking kotse. Ano kaya magiging reaksyon nila kapag nakita ko? Kuya Rudy! Kuya Rudy, ginulat mo ako! Dahil ba hindi mo inaasahan na sa maikling panahon ng pagkawala ko, ganito na ang mangyayari sa akin? Aasenso? Hindi naman. Nasaan sila? Wala yata. Si Daisy nasa school. Sina Itay at Inay, nasa doktor nagpa-check up. Ilang araw nang masamang pakiramdam. Saka, hindi na rin sila bata. Pero kuya, talagang ginulat mo ako. Ang laki ng pinagbago mo. Dahil hindi lang ikaw ang magaling. Kuya? Totoo naman yun. Kuya, wala akong plano makipagpagalingan sa'yo. Kung ano man ang nagawa mo para sa pamilya natin, kaya ko na rin yung gawin ngayon. At hihigitan ko pa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Masayang masaya ako, anak, na nagbalik ka na. Tsaka, gwapong-gwapo ka na, kuya. Para kang artista. Ang forma, gara. Tapos di kotse ka na. Wala kang sinabi ang forma ko kay Kuya Rudy. Ang lahat ng nakikita niyo sa akin ngayon, bunga lahat ng pagsisikap ko. Simeon, nakita mo na. Napakalaki na ipinagbago ng anak natin. Oh, nakakatuwa naman. Hindi ka na mamatayin ng mga taga rito, kuya. Kasi nga, big time ka na. Di gaya ng dati na pagsasaka lang ang alam mo. Tama ka, Daisy. Umuwi ako rito para makita nila kung anong kaya kong marating. Tay, ang galing ni Kuya Rudy, di ba? Di ba, Tay? Oh, Simeon, nakikinig ka ba sa usapan namin? Oo. Oh, hindi ba? Nakakabilib ang anak natin. Tama po. At saka, may dalang magandang balita sa inyo si Kuya. Oh, ano yun, anak? Ikaw na tao ka, oo. Hindi ka man lang natutuwa. Mas natatakot ako. Bakit na naman? Yun ang nararamdaman ko. Tungkol doon sa ibig mangyari ni Rudy, ang gusto niya, doon daw tayo sa Maynila tumira.
Hindi na kailangan. Bakit ayaw mo? Okay naman tayo rito. Pagkakataon na natin yun para maranasan ang buhay Maynila. Hindi ba pangarap mo yun? Noon yun. Hindi na ngayong matatanda na tayo, Carlota. Simeon, may magandang plano sa atin si Rudy. Ayoko. Kakaway niya. Hindi kita maintindihan. Dati, inis ka sa kanya. Kasi nga ang sabi mo, walang pangarap. Hindi kagaya ni Arnel. Ngayon namang nagsikap siya para mabago yung buhay. Parang hindi ka pa rin natutuwa. Dahil alam kong may mali. Saan? Sabi ko nga sa'yo, mas kinakabahan ako kesa natutuwa sa pagbabalik niya na ganyan ang estado sa buhay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sing-sing? Oh, para sa'yo. Gusto kong magpakasal na tayo. Seryoso ka, Rudy? Oo, Ellen. Dahil napatunayan ko na mahal mo nga ako. Nawala man ako sa paningin mo, pero hindi ka nagbago. Dahil inintay kita, nagbaka sakali na babalik ka. At ako pa rin ang nasa iyong puso. Oo, Ellen. Itong mga nakikita mo sa panlabas kong itsura, yun lang ang nagbago. Pero hindi ang damdamin ko para sa'yo. Salamat, Rudy. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. At gusto kong bumawi sa lahat ng naging pagkukulang ko sa'yo. Nay, ano po yung ginagawa nyo? Binababad ko sa Pride detergent powder itong mga maruming damit. Mamaya, lalabang ko. Huwag niyo na hong gawin yan. Tatawag na lang ako ng gagawa niyan. Ay, nako. Kaya ko na to, anak. Magpahinga na lang po kayo. Nay, halika kayo, dali! Oh, Ano nangyayari sa batang yon? baka may nakakita kung ano lang. Bakit ba? Daisy. Makasigaw ka, kala mo may sunog. Nay, walang sunog. Kundi may dumating na delivery van. Ah. Yung mga bagong gamit sa bahay, ayan, para sa atin. Ano? Wala naman ako in-order Inay naman eh. Galing kay Kuya Rudy, syempre. Di ba, Kuya? Oo, Nay. Kasi nakita ko mga luma ng mga gamit natin dito sa bahay. At kailangan ng palitan ng mga bago. Nakita mo na, Nay? Ang bait talaga ni Kuya. Pati yung malaking TV na pangarap mo, meron na, Nay. Mapapanood mo na sa malaking screen yung paborito mong soap opera. Pero anak... Nay, sabi ko naman sa inyo, nagbalik ako para ibigay ang lahat ng kaya ko. Kung dati si Arnel lang ang may kakayahang magbigay sa inyo, ngayon, kaya ko na rin yun. Hindi pwede ito. Hindi. Hindi ito dapat mangyari. Hello, Boss Lucio. Rudy, may malaki tayong problema. Problema? Oo. Anong problema, boss? Sandali! Huwag niyo ako hawakan! Bitiwan niyo ako! Boss, anong nangyayari dyan? Anong problema? Anong yung nangyayari sa inyo? Baka walang iya kayo! Boss Lucio, hello? Sabi ko, di ba? Boss! Boss Lucio! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pulis?
Dito ba tumutuloy si Rudy Castillo? Opo, kuya ko po siya. Arestado siya. Sir? Anong kaso? Anong kasalanan ng kuya ko? Sangkot siya sa sindikato ng smuggling ng mga illegal na produkto sa Maynila. At kailangan namin siyang isama sa headquarters. Pero sir, Ang mabuti pa, ilabas nyo na lang siya. May dala kaming warrant of arrest. Saka hawak na ng otoridad ang amo niyang si Lucio. Nasa ospital dahil sa tama ng bala ng manlaban siya. Ikinanta niya ang kapatid mo na pinagkakatiwalaan niya. Kaya isuko mo na siya para walang maging problema. Simeon, ang anak natin, ikinulong si Rudy. Ito na nga ba eh. Ito na nga bang ikinababahala ko? Anong ibig mong sabihin? Mula nang dumating siya, hindi na ako mapalagay dahil ramdam ko may mali. Kaya pala ganun na lang kabilis ang pag-asenso niya. Kahit kailan, problema ang binibigay na. Simeon, paanong anak natin? Yan ang pinili niyang buhay. Pagdusahan niya. Simeon! Carlota, wala tayong magagawa. Lumabag siya sa batas. Kasalanan niya yan. Kasalanan niya? Oo. O kasalanan mo rin? Bakit ako? Simeon, matagal na ako nanahimik. Nagbigi-bigihan sa lahat ng mga sinasabi mo. Lalo na ang tungkol kay Rudy. Carlota, magaganda ang plano ko para sa kanya. Hindi ka kasi marunong makinig. Hindi ka marunong makiramdam. Gusto mo laging ikaw ang tama. Uwe. Kung ganyan man ang sinapit ni Rudy, huwag siyang sisihin mo. Kung hindi ang sarili mo. Salamat naman at naisipan niyo akong dalawin dito sa kulungan. Minsan pa, binigo mo ako, Rudy. Ipinahiya mo ang pamilya natin. Hanggang ngayon ba, Itay? Ganyan pa rin ang maririnig ko sa inyo. Dahil yun ang totoo. Bakit ba kahit anong gawin ko, mali pa rin sa inyo? Sa tingin mo nakatutuwa itong ginawa mo? Malaking kahihiyan ito. Napakalayo ng prinsipyo mo sa kapatid mo. Malinaw na malinaw yun. Pwede ba tama na? Rinding-rindi na ako sa pagkukumpara niyo sa amin ni Arnel. Puro na lang siyang magaling, siyang tama, siyang mabuti, siyang the best. At ako, visit sa buhay niyo. Dahil yun ang totoo. Itay sinikap ko rin maging magaling sa tingin niyo. Pero anong nangyari? Wala pa rin kwenta. Pinagbuti ko ang pagsasaka. Pinagyaman ko ang bukid para sa pamilya natin. Pero ano na pala ako? Punat hindi magandang salita pa rin ang narinig ko. Wala ka nang nakitang mahusay kundi lahat ng ginagawa ni Arnel. Dahil yun ang ginawa niya. Nagtapos siya at binigyan kami ng karangalan. Tinupad niya ang pangarap namin ng inay mo na maging profesional siya. O ikaw, puro ka bulakbol. Hindi mo tinapos ang pag-aaral mo at mas pinili mo maging magsasaka lang. Sinayang mo ang pagkakataong binigay namin sa iyo. Hindi niyo kasi ko kayang intindihin. Anak niyo nga ako, pero hindi niyo ako kilala. Kung anong gusto ko, kung anong kakayahan ko. Itay, hindi lang sa pag-aaral at pagbibigay ng diploma pwedeng maging dahilan para ipagmalaki mo kaming anak mo. May iba pa. Kaya nga pinili kong baguhin ang buhay ko. O ano nangyari? Nasangkot ka sa iligal. Kahihiyan ang binigay mo sa amin. Kung ganito man ang sinapit ko, dahil yun sa inyo. Kayong nagtulak sa akin para piliin ang ganitong buhay. Ang gusto ko lang naman, mapansin niyo ko. Ay, nako. Buong buhay ko, mula pagkabata. Itsapera na ako sa inyo. Dahil ang nasa isip niyo, bobo ko, mahina at walang mararating. Na kahit anong gawin ko, baliwala sa inyo. Kaya kahit nasa tabi niyo lang ako, hindi niyo ako makita.
Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Galing pala rito kahapon ang itay mo. Oo, Ellen. Mabuti naman. Naisipan kang puntahan. Dapat nga, hindi na lang siya nagpunta rito. Bakit? Meron bang hindi magandang nangyari? May mga sinabi siya? Kahit sanay na ako, nasasaktan pa rin. Hindi ka pa rin yun naiintindihan. Sinisisi niya ako. Siya rin naman ang dahilan, di ba? Kasi nga kahit na alam mong delikado, kahit mali, pinasok mo. Ang gusto ko, maging masaya siya. Maging proud sa kaya kong ibigay. Hindi na sana umabot sa ganito, Rudy. Ellen, Paano na ako? Paano na mga pangarap natin? Akala ko nung magbalik ka at nangako na magpapakasal, magiging masaya na ako. Hindi pala. Dahil nangyari to. Nakakulong ka. patawarin mo ko, Ellen. Rudy, mahal na mahal kita. Mahal din kita. Kaya nga minsan naiisip ko na sana pala nakinig na lang ako sa'yo. Hindi na lang ako umalis at pumayag sa gusto mo na magpakasal na tayo. Kaya lang matigas ang ulo mo. Gusto ko lang kasing may patunayan sa itay ko. Pero mali ang paraang ginawa ko. Sa halip na ipagmalaki niya, lalo lang niya ako ngayong ikakahiya. Paano na tayo? Ewan ko. Ewan ko. Hindi ka pa natutulog, Simeon. Bakit? Iniisip mo si Rudy? Wala ka pang nababanggit sa akin tungkol sa pagdalaw mo sa kanya. Carlota, masama ba akong ama? Bakit mo na itanong yan? Ang panganay natin, sinasabi niyang ako ang dahilan ng nangyari sa kanya. Sinisisi niya ako, Carlota. Paanong naging kasalanan ko ang sinabi niya? Kayong siya ang pumili ng gano'n ang buhay niya. Simeon, gusto mo bang malaman ang totoong nararamdaman ko? Oo. Oo, Carlota. Dahil nga sa akin sinisisi ni Rudy ang kamalasan niya. May karapatan si Rudy na sisihin ka. Ano? Noon pa, sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Sobra na ang ginagawa mong pagkukumpara sa kanila. Wala kang ibang pinuri kundi si Arnel. Siya ang magaling, siya ang the best na anak. Dahil sa karangalang binibigay sa atin. Yun ang totoo. At ang gusto ko, kahit katiting man lang, tularan niya ang kanyang kapatid para ipagmalaki rin natin siya. Nakita mo na ba kung anong ibinunga, Simeon? Kahit ikapapahamak niya, ginawa niya. Sa pag-aakalang, kapag may pera na siya at maibibigay niya magandang buhay sa iyo, magiging proud ka na sa kanya. Yun na nga eh. Alam niyang masama ang ginawa niya, pero ginawa pa rin niya. Dahil yun ang madaling paraan para umasenso siya. At matapatan niya ang mga naibibigay ni Arnel. Simeon, aminin mo na sa sarili mo na hindi ka naging parehas ng pagtrato sa anak natin. At yun ang ikinasama ng loob ni Rudy. Dahil kahit ang mga bagay na ginagawa niya sa bukid, hindi mo yun napapansin. Ni minsan hindi mo siya pinuri sa lahat ng pagsisikap niya. Kaya hindi ko hinuhusgahan ang anak natin sa ginawa niya.
At lalong hindi ako nagagalit kung sumama man ang loob niya sa'yo. Dahil ikaw ginawa niya. At lalong hindi ako nagagalit. Aminin mo na sa sarili mo na hindi ka naging parehas ng pagtrato sa anak natin. At yun ang ikinasama ng loob ni Rudy. Dahil kahit ang mga bagay na ginagawa niya sa bukid, hindi mo yun napapansin. Ni minsan hindi mo siya pinuri sa lahat ng pagsisikap niya. Kaya hindi ko hinuhusgahan ang anak natin sa ginawa niya. At lalong hindi ako nagagalit kung sumama man ang loob niya sa'yo. Dahil ikaw ang nagturo noon sa kanya. Ikaw ang nagtulak sa naging kapalaran niya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya Arnel, kailan ka ulit bibisita kay Kuya Rudy? Hindi ko pa rin alam, Daisy. Marami kasing trabaho sa opisina. Ganun ba? Kapag dumalaw ka sa kanya, isama mo ako ha. Sige, Daisy. Kakaawa naman si Kuya Rudy. Ang gusto lang naman niya, maging proud sa kanya si Itay. Alam ko yun. Si Itay naman kasi, lagi na lang inis kay Kuya Rudy. May dahilan si Itay. Pero alam ko, mali din ang ginagawa niyang yun. Sa nangyari kay Kuya Rudy, sana nga magbago na siya. At makita niya ang kanyang naging pagkakamali. Rudy, anak. Oh, kumusta ka na rito sa kulungan? Ayos lang po. Salamat po, Nay. Pero sana hindi na kayo nag-abala. Anak, ito na nga lang ang magagawa ko para sa iyo eh. Ang totoo, anak, nasasaktan ako na nakikita kitang narito sa kulungan. Ito po sigurong kapalaran ko. Hindi, anak. Nangyari ito dahil sa kanya sa Itay mo. Sinabi niya sa akin ang nangyari ng dalawing kanya. Pero wala na rin mangyayari kahit sisihin ko pa siya. Andito na ito eh. Kailangan kong pagbayaran ang naging kasalanan ko. Lumabag ako sa batas, kaya nakakulong ako ngayon. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi ka namin pababayaan. At alam ko, makakalaya ka rin. Sana nga po. Para kay Ellen, sa babaeng nagtitiwala at nagmamahal sa akin. Arnel, anak, matutulog ka na ba? Hindi pa naman po, Itay. Anak, alam ko malaki ang naging sakripisyo mo sa pamilya natin. Salamat. Itay, hindi po kayo dapat magpasalamat. Obligasyon ko po yun bilang anak niyo. Kaya nga maswerte ako sa iyo. Maswerte rin po kami sa inyo na kayo ang itay namin. Pero ang kuya mo, alam ko may hinanakit siya sa akin. Huwag niyo na po munang isipin yun. Alam mo, anak, napag-isip-isip ko, maling-mali ako eh. At tama ang kuya mo. Kasalanan ko. Itay? Hindi kasi ako nagtiwala sa kanya.
Minenos ko ang kakayahan niya. Mas bilib ako sa iyo. At hindi ko alam na sa pagkukumpara ko sa inyo, inilalayo ko pala ang loob ng kuya mo sa akin. Matagal na panahon ginawa ko yun. Kaya hindi ko siya masisisi kung magdamdam siya. Pero sa kabila nun, anak, ang gusto pa rin niya, ipagmalaki ko siya. Opo, Itay. Kaya nga po, huwag niyong isipin na galit sa inyo si Kuya. Itay, mahal na mahal ka niya. Kaya nga po, kahit anong parang ginagawa niya para matuwa kayo at ipagmalaki niyo siya. Napahamak siya dahil sa akin. Gusto kong makabawi sa kanya, anak. Pero paano? Nagsisisi na ako sa lahat ng naging pagkakamali ko sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wala ka bang planong dalawin ang anak mo? Baka ayaw niya akong makita. Hindi ganun ang anak mo, Simeon. Hindi man niya sinasabi. Alam ko, naghihintay siya. Paano kung hindi? Simeon, hindi mapagtanim ng galit si Rudy. Hayaan mo. Sa araw, papasyal ako sa kanya. Sana nga. Sana nga gawin mo yun. Kosa, malalim na ang gabi. Hindi ka pa natutulog. Kailangan ko pang tapusin itong binabasa ko Ay, talagang pinaninindigan mo na yan Oo, at masaya ako sa ginagawa ko. Akala ko ba, Kosa, wala kang hilig sa pag-aaral? Dati. Pero pwede palang kahiligan. Saka isa pa, wala naman tayong ibang ginagawa dito sa kulungan. Kaya itinoon ko na lang ang oras ko sa pagpapatuloy ng pag-aaral. Paghahanda na ba yan para sa paglaya mo? Matagal pa yun. Alam mo, Kosa, sa ipinapakita mong kabaitan dito sa loob, hindi malayong makalaya ka ng maaga kahit hindi pa tapos ang sentensya mo. Sana ka, Kosa. Dahil gusto kong makasamang muli ang mga mahal ko sa buhay. Kaya pala gustong-gusto mo, Arnel, na pareho kami sumama ng itay mo dahil may sorpresa ka. Opo, Inay. Graduation po kasi ngayon ni Kuya Rudy. Hindi ko po sinabi sa inyo na habang narito siya sa Muntinlupa, nag-aaral po siya. At ngayon, tapos na po siya ng kursong entrepreneurship. At hindi lang po basta nakatapos kung hindi with honors pa. Kuya, congrats Salamat, Arnel. Itay, kanina pa po kayo tahimik dyan. May sasabihin po ba kayo? Rudy, anak, binabati kita. Salamat po, Tay. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kanina habang nagtatalumpati ka. At pinatayo mo pa ako para ipakilala na ako ang tatay mo. Na inspirasyon mo. Kahit ang totoo. Itay, totoo po yun. Kayo po, ang pamilya natin, ang naging inspirasyon ko.
Dahil alam ko po sa kabila ng nangyari sa akin, nariyan kayo at naghihintay sa akin. Oo, anak. Narito lang lagi kami sa tabi mo. Salamat, anak. Hindi ba sabi mo, gusto mo ipagmalaki kita? Ngayon, anak, nag-uumapaw ang puso ko sa kagalakan. Kanina nga habang nakatayo ako, gusto kong sumigaw na. Anak ko yan! Na pinagmamalaki ko. Anak, patawarin mo ko sa lahat ng kasalanan ko. Kalimutan na po natin yun. Nakaraan na po yun. Ang totoo tayo, sa pagkakakulong ko, marami kong naintindihan. Kaya nga nagsikap po para ayusin ang buhay ko. At ito na po yun. Para sa panibagong buhay na haharapin ko pagkatapos ng lahat ng ito. Para sa isang mas magandang pangako ng bukas.